mosunod kay ang mga safety health protocols na atong sundon ug ipatuman nato kini para makalikay kita sa COVID-19. Pagsulod sa face mask ug face shield, palihog sa luba kini og sakto. Paghugas sa kamot, pagtapak sa footbath, pagpakuha sa temperatura ug pagsulat sa importanteng impormasyon sa papel alang sa contact tracing. Palihog sundan kini sa dili pa mosulod sa pultahan. Pag-obserba sa dili mubos nga usa ka metro ng distansya sa matag usa. Palihog bantay nato kini nga distansya kanunay. Paggamit og alcohol o sanitizer. Palihog ayaw kalimti sa paggamit ni ani. Paglikay sa paghawid sa mata, ilong ug baba. Ug sakto nga paglabay sa basura sa basurahan. Para sa atong mga kahimangnon, mga igsoon, ato gayud sundo ng mga safety health protocols diri sa sulod sa balay Alangkuan kay dili katungdanan sa simbahan ang pagpatambal kung matangkan kita sa COVID-19. Busa, paglikay kita ni ani kasakit pinaagi sa pagmatmon, pagtuman sa mga lagda para sa kaayuhan sa tanan. Daghang salamat. May buntag mga igsoon. Ang mga mosunod kay ang mga safety health protocols na atong sundon ug ipatuman nato kini para makalikay kita sa COVID-19. Pagsulod sa face mask ug face shield, palihog sa luba kini og sakto. Paghugas sa kamot, pagtapak sa footbath, pagpakuha sa temperatura ug pagsulat sa importanteng impormasyon sa papel alang sa contact tracing. Palihog sundan kini sa dili pa mosulod sa pultahan. Pag-obserba sa dili mubos nga usa ka metro ng distansya sa matag usa. Palihog bantay nato kini nga distansya kanunay. Paggamit og alcohol o sanitizer. Palihog ayaw kalimti sa paggamit ni ani. Paglikay sa paghawid sa mata, ilong ug baba. Ug sakto nga paglabay sa basura sa basurahan. Para sa atong mga kahimangnon, mga igsoon, ato gayud sundo ng mga safety health protocols diri sa sulod sa balay Alangkuan kay dili katungdanan sa simbahan ang pagpatambal kung matangkan kita sa COVID-19. Busa, paglikay kita ni ani kasakit pinaagi sa pagmatmon, pagtuman sa mga lagda para sa kaayuhan sa tanan. Daghang salamat. May buntag mga igsoon. Ang mga mosunod kay ang mga safety health protocols na atong sundon ug ipatuman nato kini para makalikay kita sa COVID-19. Pagsulod sa face mask ug face shield, palihog sa luba kini og sakto. Paghugas sa kamot, pagtapak sa footbath, pagpakuha sa temperatura ug pagsulat sa importanteng impormasyon sa papel alang sa contact tracing. Palihog sundan kini sa dili pa mosulod sa pultahan. Pag-obserba sa dili mubos nga usa ka metro ng distansya sa matag usa. Palihog bantay nato kini nga distansya kanunay. Paggamit og alcohol o sanitizer. Palihog ayaw kalimti sa paggamit ni ani. Paglikay sa paghawid sa mata, ilong ug baba. Ug sakto nga paglabay sa basura sa basurahan. Para sa atong mga kahimangnon, mga igsoon, ato gayud sundo ng mga safety health protocols diri sa sulod sa balay Alangkuan kay dili katungdanan sa simbahan ang pagpatambal kung matangkan kita sa COVID-19. Busa, paglikay kita ni ani kasakit pinaagi sa pagmatmon, pagtuman sa mga lagda para sa kaayuhan sa tanan. Daghang salamat. May buntag mga igsoon. Ang mga mosunod kay ang mga safety health protocols na atong sundon ug ipatuman nato kini para makalikay kita sa COVID-19. Pagsulod sa face mask ug face shield, palihog sa luba kini og sakto. Paghugas sa kamot, pagtapak sa footbath, pagpakuha sa temperatura ug pagsulat sa
ating impormasyon sa papel alang sa contact tracing. Palihog sundan ini sa dili pa mosulod sa pultahan. Pag-obserba sa dili mubos nga usa ka metro ng distansya sa matag usa. Palihog bantay nato kini nga distansya kanunay. Paggamit og alcohol o sanitizer. Palihog ayaw kalimpi sa paggamit ni ani. Paglikay sa paghawid sa mata, ilong ug baba. Ug sakto nga paglabay sa basura sa basuhan. Para sa atong mga kahimangnon, mga igsoon, at huwag kayo sundo ng mga safety health protocols diri sa sulod sa balay ng kuwan. Kay dili katungdanan sa Praise the Lord. May Pasko. Mobility the day. Baliw ko kablis yung Bible sa John 1, 1:1, versikulo 9, hantod sa 13. Before tamampo, ato ning basahon. Manatay giya sa itong mga pag-ampo. Yan agi sa pulong sa Ginoo. Kung basahon sa Cebuano, ang matuod nga kahayag nga nagdanag sa tanang tawo muanhi sa kalibutan ug siya dinhi na sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinagi kaniya apan ang kalibutan wala moila ka niya apan ngadto sa tanang midawat kaniya sa mga mituo sa iyang ngalan naghatag siya kanila og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga nangatawo dili gikan sa dugo o gikan sa pagbuot sa unod o gikan sa pagbuot sa tawo kundili gikan sa Dios. So mao ni ang gisulat ni Juan sa iyang ebanghelyo nga iya yung gisuwat dinhi nga ang kahayag. So, kana lang nga nagpamatuod nga ang kalibutan nas kangitngit. Ug ang kalibutan nga ug ang kahayag nga ingon siya matuod nga kahayag nagdan-ag dinhi gipakita ni Juan nga bisan siya nga kahayag nga nas kangitngit ang kalibutan wala moila kaniya. Even though ang kalibutan na himo pinaagi kaniya. So usa ni ka butang nga atong makita gyud sa ebanghelyo ni Juan mo nang verse 13 and 14 which is makakita lang sa kahayag ang mga katawhan sa kalibutan kung ang Ginoo mo'y magpadan-ag sa kahayag diha silang kasing-kasing. Subusa nga makita nato nga 2 days ago nag-celebrate ta nga ang kahayag na tawo. Kung kadaghanan sa mga tao wala makita ning kahayag. Ug naalang yapon sila sa kangitngit. Even though nakaibaw sila na mao na ang katuyuan sa kahayag nga natawo sa kalibutan, pero ang kadaghanan nila nagdumili sa pagdawat ani nga kahayag. Kay una sa tanan, ang ebanghelyo ni Juan is nagpamatuod nga ang kaluwasan nagagikan ra gyud sa Dios, dili sa Ginoo. Mo na nga karon unta nga makita nato atong nasud ug tibok kalibutan nga nagatubang aning klase nga sirkumstansya naghina mag-ampo ta nga sama kanato kaniadto nga nagrasyahan usab nga pila ka tuigan nagsaulog ta nga even though kibawtas kahayag pero wa gyapon ta makakita o makakaplag sa kahayag because ang Ginoo wala mo tandog sa tong kasing-kasing nga huna mahitungod ani nga kahayag. Manawhagon ta mo sa pagbarog atong iampo ang atong kalibutan mga katawhan nga year after year we celebrate this Christmas season and yet they don't want to accept this greatest gift nga ilang nadawat because ang Ginoo wala pa matandog silang kasing-kasing. Mo ning verse 12 na kung basahon pagbalik apan ngadto sa tanang midawat kaniya sa mga mituo sa iyang ngalan naghatag siya kanila sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nangatawo dili gikan sa dugo, gikan sa pagbuot sa unod o gikan sa pagbuot sa tawo, kundi gikan sa Dios. Mo nang atoy
iampo o ipataas ang Ginoo ang mga katawhan at mga relatives sa mga atong nasangyawan o sa mga nag-celebrate karon nga Pasko, nga ang Ginoo mo tandog sila nga makatandog sila kasing-kasing nga makadawat sila sa gasa ug motuo nga mao si Kristo mao ang tinuod kahayag nga muluwas sa pinakadako nga problema, which is ang sala. Lord, among langit ng Amahan, salamat Ginoo animong pulong Ginoo. Ug Lord, nakita namo ug sinati namo Lord, ang tanang kalihukan imong paghimo sa kalibutan nagagikan diha kanimo, ug labaw sa tanan paghimo sa kalawasan nagagikan kanimo, ug ang tawo nga maluwas nagagikan usab kanimo. Busa Ginoo among ipataas kanimo Lord among nasod Ginoo karon. Lord nga sa tanang tibuok kalibutan kadaghanan nag-celebrate gayud Lord sa pagkatawo sa manluluwas for 2,000 years ago. And yet, Lord, kadaghanan Ginoo, wala gyapon nakakaplag sa kahayag tungod kay Lord, mas grabe ang kangitngit sa sala nga among nadakpan nga nakaplagan sa mga katawhan, Lord. So among iampo Ginoong Dios, Ginoo, grasyahi sila Ginoo, Lord. Higapay lang kasing-kasing, Lord, sa mga kalag nga among gisangyawan, Ginoo, Lord, among nasyaran, Ginoo, Amahan. Lord, higapa nga makakaplag sila sa tinuod-anay kahayag nga mao si Kristo, Ginoo. Subusa Ginoo nagkaampo kami kanimo. Ginoo God nga Lord nga ikaw maghimo gayong milagro sa mga katawhan sa palibot namo Ginoo Lord, sa among mga silingan Ginoo Lord, sa among mga office mate Ginoo Lord, sa among mga family and relatives Lord. Labi na to Lord nga among nasangyawan sa karon nga pagsaulog sa Pasko Ginoo, nga among nasharean sa gospel Ginoo. We pray Father nga mutandog ka silang heart Ginoo Lord, mutandog ka sa kasing-kasing Lord, kung pahumok to Lord, hasula sila Lord sa kamatuoran nila na dunggan, Lord, sa pagkatuog kanila Lord, para makakita sila, makakaplag sila Lord sa tinudanay nga kahayag nga mao si Kristo. Tabangi sila Lord, ug daghan sa makanamo Ginoo Lord, among mga relatives, sa mga ginikanan Lord, among mga igsuon Ginoo Amahan, among mga Lord igagaw, Amahan, among ampo sa Lord, Lord, nga sila, they know this celebration, Lord. They know this season, O God, kung pila katuigan, but they don't want to be part in their life, O God. So we pray, Father, maghimo kag milagro, Ginoo Amahan. Among iampo gayud, Lord, ang matagkaliwatan, Lord, ang matagkatawhan, even among government officials, Lord, amoy pataas kanimo. Let them see, Lord, the true light which is Christ, Lord. Because He is the only one, Lord, nga makasolve sa mong problem, which is ang sala, Lord. O kanang problema masulod ang tanang circumstansya nga magyatubang sa kalibutan, Lord. Lord, di na problema kundi Lord, imuha ng pagsulay dinhi kanamo para muduol pa kami di kanimo ug makita imong kaayo ug makita imong himaya gayud Lord sa matag circumstansya sa mong kinabuhi Aman. So Lord, among iampo nga Lord nga imo tang tandugon, grasyahi sila sama kanamo Ginoo. Lord, even ang mga katawhan nga naa dinhi Lord duol sa simbahan, grasyahi sila Ginoo. Himua Lord nga matandog ilang kasing-kasing sa mensahe nga mao si Kristo lamang ang dinudanay nga Dios nga mo'y makaluwas dinhi kanamo Lord. Subusa Ginoo nga luoy ka ug tabangi mi Lord isip Kristohano Lord nga di may mahilom Ginoo Lord. Di may Lord nga magpakaron innon, di may magpakaron contented Lord, content o God sa among kinabuhi Lord, kundi Lord madasigon mi nga makigbatok kayo ni Lord. Help us Lord, i-deliver me sa among self Lord. I-deliver me sa mong unod, Ginoo Lord, nga reliance, Lord, and self-sufficient. I-deliver me, Lord, Ginoo God, sa mong kaugalingon, Lord, nga pangunahuna, nga Lord, nga walay pagbati sa mga kalag, nga wala pa nakailadya kanimo, Amahan. So, Lord, among iampo, tabangi mi, Lord, o gamita kami, Ginoo. Lord, for this is the last Sunday of this year, O God, nga Lord, nga sa maabot nga tuig, Lord, Ginamahan, Lord, nga nagyud mi commitment and mission of this world, O Lord. Busa, Lord, salamat, Ginoo. Dalaygon ka, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
May buntag sa tanan. Ha? We praise God sa iyang grasya. Kaya kita tapok-tapok na usab kita aron sa pagsimba diya kaniya. Amen. So karon nga Domingo mo na niya pinakalas. Domingo. Daghan kaayo og mga pangitabo karong tuiga. Pakainomnom ko sa ato ang prayer meetings. Daghan kaayo tong mga butang na ipataas diya sa Ginoo. Atong gipataas kini sa Ginoo kay kabalutan na atong Ginoo masaligan, atong Ginoo matinud-anon, maminaw siya sa mga hilak sa iyang mga katawhan. Siya ang nagkupot sa tanang butang, siya ang nagmungna sa tanang butang ug siya ra ang naay gahom. And all things work according to the counsel of His will because He is a sovereign God. We experience answered prayers, and after answered prayers, He is in control of all things. Kung kabubuton sa Ginoo, He will do it. He do whatever He wills. Even mangani sa tuang salvation is based on or nailawom sa kabubuton sa Ginoo. Let me share to you Ephesians chapter 1. Ato makita diri as Paul give thanks to the Father of our Lord Jesus that God has blessed us with every spiritual blessings. He chose us before the foundation of the world that we should be holy and blameless. He predestined us for adoption as sons and daughters pinaagi ni Jesucristo. And Jesus redeemed us through His blood for the forgiveness of our sins. He make known to us the mystery of His will. Our God will do whatever He wills. And in verse 11 and 2, butang this Ephesians, in Him we obtain an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. So brothers and sisters, our God is sovereign. God is in control. God is able to do whatever He pleases, and He will never ever change because He is a faithful God. Bisan sa atong kaluwasan, siya ang nagmugna pinaagi sa iyang kabubuton na nakita nato sa cross ni Jesucristo. Og iyang buhaton ang iyang kabubuton aron sa iyang kahimayan. All glory belongs to God. Amen. So mga igsoon, giawhag ta mo sa pagsimba sa ato ang sovereign na Ginoo. Amen.
within the sorrow. There is beauty in our tears, and you meet us in the morning with a love that casts out fears. You are working in a way, sanctifying us when beyond our understanding, teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the blood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You are wisdom and imagine. You can understand your ways, reaching high above the heavens, reaching down in endless grace. You're the lifter of the lowly, passionate and kind. You surround and you uphold me, and your promises are my delight. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the blood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the blood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Amen. Just so Lord, bisan kaisa gayud o God, wala gayud ka nagkulang ka namo, O Lord. Bisag kaisa o God, wala gayud mini mo gibiyaan o God, wa mini mo pasagdi O Lord. Kitungod ikaw ang tinud-anon nga Ginoo o God. Faithful nga Ginoo o Lord. Yes o God. Never once God O Lord, nga imong gibiyaan. Pero mo paggamit tanan diri ka O God. Standing on this mountain top, looking just how far we've come.
what you've done, knowing every victory is your power in us. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, yes, our hearts can say. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. Kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory is your power in us. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, yes, our hearts can say. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, never once did we ever walk alone. Carried by your constant grace, held within your perfect peace. Never once, no, we never walk alone. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. Every step we are breathing in your grace. Evermore we'll be breathing out your praise. You are faithful, God, you are faithful. You are faithful, God, you are faithful. You are faithful, God, you are faithful. Amen. Amen. Maayong buntag sa tanan. Atong i-welcome ang matag-usa. Kung paminawon ang Kristiyano, kung maghingo pa ay di magtinautay, di magtinugtanan, di magtinasigan. Isip may problema o wala kay kwarta, di mabalakan. Kay matod sa Biblia siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Matod sa Biblia siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Praise the Lord. Nanambok yung dagway ba? Perting kaon siguro ninyo. Check nakamaas ba, makla? Ito. Paliw ko God please yung Bible sa Matthew. Matthew 2, verse 1 to 12. Matthew 2, verse 12 to 12. So ang title na ko is The Purpose of the Magi or The Purpose of the Wise Men sa dinhi nga story. Ang katuyuan sa mga Magi or malamon dinhi sa Cebuano. So
Kung kadungog mo sa news, di ba, gibalita to nga naay, to? Christmas star ni December 21. Isa may nakita to. Kita na mo sa langit, wala. Parihata, wata ni tanaw to December 21. So, gitawag siya Christmas star, which is ang Jupiter o ang Saturn. Ang definition sa mga astrologers is ang Jupiter o Saturn is ni-line up o nagkaduol sa Earth. So, nakiba man nga balita nga kaning gitawag nga Christmas star mo appear siya as bright shining star. So ilang gi-refer ni nga gitawag og Christmas star kay tungod kay duol siya, hayag kay siya kay niduol siya sa langit nga na-inline ang Saturn ug Jupiter. So actually ni occur ni siya ay based sa sunod occurrence ni in 2018 na pud kuno. Man akong nabasahan sa balita. And then, matod pa ni Johannes Kepler in the 17th century, similar ko ni conjunction occurred in 7 BC, which is sa dihang natawo si Jesus Christ. Mao pa ni iyang kuan. Manigitawag nga astronomical origin of the star of Bethlehem that guided the wise men. So makita na to nga ilang gitawag as Christmas star. Pero we need to understand nga kani nga star, di ni maong star nga gi-follow sa mga Magi. Kay kato nga star, occur to once in the history of mankind. Mao na siya nga usa ka butang nga angay sa natong may bawan. So, mao na siya nga dito siya nga mao nga star. Mo to the great phenomena or great miracle nga gihimo sa Ginoo para magiyahan ang mga wise men or mga Magi nga kuan. So, we need to understand nga because si Jesus Christ natawo ra kausa in the lifetime. So mo nang ilan lang gitawag og Christmas star. So but the reason kani nga star nga gihatag sa mga Magi is to proclaim the good news to the people nga wa nakibaw o nasayod ani. Amen? So mo ni siya nga kani nga star nga kuan. So daghan sa mga critics, ningon si Norman Geisler, the great apologist. There are other cases in the Bible. May mga kaso sa ubang Bible nga which stars and planets nga gigamit sa Ginoo to reveal kinsa siya. Di ba? Mo nang Psalm 19, which is nagsulti, the heavens declares the glory of God. So gigamit in Romans 1:18 to 20, nagtudlo sa nga creation reveals God's existence. And Christ refers to what will happen to the second coming in Matthew 24, 29, 30 nga sa sun, sa moon, and the star. So, actually, it's a use na sa Ginoo nga gamiton ang heavenly bodies to reveal Himself. And then, even kang prophet Joel. So, the star nga nigiya sa mga Magi was not to use to predict nga unsa na siya nga star, but to proclaim the born of the greatest man on earth. Mo ginagyud man ang purpose sa star. So it's not about astronomical kanang scientifically or kanang to we need to continue to do that. So mo nga kani nga sermon, we need to understand wala ni nag-focus sa star, but the focus sa greatest star, di ba? Which is the King has been born. Kung kadaghanan na to masayop ta when you read the Bible, we focus on the things we kanang mo neglect sa focus instead sa Ginoo kaysa mga surrounding niya. Man remember good na when you read the story of the gospel, always focus on the kanang key character, which is Jesus Christ or God mismo. So mo na nga sa mga butang nga angay na itong makuha niya, we need to understand makatmon taning katuyuan sa Magi or sa wise man. Because as Christian, mausa niya itong katuyuan. Kaning gihatag sa Ginoo. Amen? So, mo ni nga sa mga butang, gitaltulan the purpose of Magi or katuyuan sa mga malamon. Kaya kita sa mismo, mausa ning katuyuan na to isip Kristohanon. So, I want you to stand up and let's pray. Atong hiyam po, among langit ng Amahan, Ginoo, salamat sa karong kabuntagang nga gihatag ni kanamo. Dalaygon ka, O Lord, ikaw ang Dios nga gamhanan, puutan, glabos tanan, Lord, ikaw ang matinud-anon nga Dios.
nga imo ming giprovidean sa kaluwasan pinagi sa imong bugtong anak nga namatay dito sa cross na banhaw ug naglingkod sa tuo sa amahan. Salamat Lord sa mga imong provision sa mga nadawat every day. Even though Lord nga we are unfaithful, you are faithful God, you know. You never leave us nor forsake us. So Father, we pray among iampo Lord nga kamong buntaga Lord nga imong mensahe pakahatag untag katinawan sa mong pagpanabot kung sa gyud among katuyuan ug labaw sa tanan Lord nga si Kristo nga among Dios ug manunubos nga angay namong simbahon kanunay. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. Lingkod ta kalihog. Salamat sa Ginoo. So, we need to understand ang focus sa theme sa Matthew is about Jesus is King. Diba? Is the King. But it's why it's a kingdom of heaven. Mana nga ang tawag sa mga Christians, kingdom of people, kingdom people. Kung there's a king, kung tawag yung kingdom of heaven, it means kung sa may naa, there's a king. We cannot be called a kingdom people kung why king. Amen? So muna siya nga si Matthew daghan kay siyang gi-quote sa Old Testament without explanation because his audience is mga Hudiyo. They know the context, they know the surround kibos laon sa meaning anang anadya which is nagprophesy sa Messiah nga mabut. Manang sa mga butang nga makita nimo nga when you read book of Matthew, there's a lot of Old Testament scriptures nga iyang gi-quote, even dinhi nga kanila nga story. So, mao ni siya nga, but una sa tanan is atong ipangutana is who are the Magi? Ngano sa daghang mga tao, nganong ang Magi or wise man, ang Magi na sa kuha, Magi may gipili din si Ginoo. This is important thing nga angay sa tong ma-learn kinsa gini sila. So kay kita daghan tag mga tradition or mga legend or mga myth nga tong nailhan ani. Kaning kinsa ni sila gyud even sa katong gamay pa ko. So that is why the exact identity sa Magi actually based sa mga Bible scholar lisod kay identify kinsa gini sila. Nagkalain-lain lisod i-determine kay naglain-lain nga ideas nga gisuggest. Muna nakadungog mo kabado mo 3 kings, di ba? So ba to? 3 magician. So, muna siya, sa una, gamay pa ko, namibilin. Ba't manong gitawag siya nagbilin? tulog yung nakabuk nga nagkuhan kay buhatam nagbalay-balay. So, actually, most na sa akong imagination nga, ang understand na is 3 kings. Di sila Magi. So, kani sila is nag-represent kanon ni nga sa group of peoples descended from the time of Noah. Kang isa man, Shem, Ham, and Japhet. So, but most of all, these are Gentiles in position. Mga Gentiles ni sila. Remember that kind of kana? So, but kani sila is nagagikan sa country sa Babylon. Ato panintok yan. Who were given a special revelation about Jesus the King. So, actually, ang Magi ng word is a Greek word of magos. It's derived from the Persian word. Listen to this, a Persian word. So, dugay na kani silang mga tawhana. It's an ancient people. Kani mga tawhana. Sa Persian word, meaning great or great powerful men. In the plural is Magi, maning gamit sa Matthew 2. But girefer din sa Persian, which they are high priestly, mga pari ni, magkadagkuan nga mga pari sa mga Persian, also sa Medes and Babylonians. Manis lang nitabo. Ang gitawag po nislag wise men, kaya nga naman, gitawag sa nislang mga magician or sorcerer. So kung ganun mo, pero most of them, ang title yun nila is wise men. That is why ako sa nagigitawag sa sila wise men. Yeah, laki point nga nung wise men ni sila. Di sila magician, di sila kings, kundi wise men. So, actually, based sa Bidag, which is the Greek translation, can be referred as a Persian and then Babylonian wise man and priest who was expert in astrology, interpretation, and dreams, and various of occult arts, managingon ni Josephus. But we need to understand, kanis lang ang Magi is na-influence ni sila ni Daniel dito sa Babylon. So remember, kung basahan mo katong naidamgo si Nebuchadnezzar, call, ang gigamit ng Hebrew word dito is magus man Magi. Kaya mo interpret of dreams. So muna si Daniel is part of Magi.
sa panahon sa Daniel. Natuwa na nga tuwa ni Daniel, nakita nila ang identity ni Daniel nga di gud mo compromise kung nakaila tungod sa Ginoo ni Daniel kasi Daniel may nakatag-an sa damgo ni Nebuchadnezzar. That is why, through sa teaching ni Daniel, na-influence ni sila ng mga Magi, na wise men. But we need to understand, ang pinaka-roots ko nilang background, actually, more of them is nagkausap din nilang meaning, pagkadugay sa tradisyon. Ang una is mga high priest na sila. The same with sa mga Levites, na sila high priest. Di sila ka-offer of sacrifices sa mga pagan kung di ni sila mga put, kaning mga Magi. Mao ni sila ang ilang mga bulaton kanito. They are holy men. But the same time, nagkadugay na ang panahon, gitawag sila fortune teller, sorcerer, and a magician, and a charlatan. Kung si charlatan, magnilad. Munang sa Acts 8:9, Acts 13:6, kang Elymas, katong fortune teller, o kang Simon, katong magician sa Acts. Munang gitawag mo na sila major, magus. But this man, you best is holy men who sought for truth. But the story of this wise man in Bethlehem of Judea, it tells us their purpose of their visit sa Jerusalem. Mo ni siya nga angay sa itong makatunan. Unsa may katuyuan yun nila. So mo ni ang question kami, what is the purpose of the Magi visit to the Bethlehem of Judea? So number one is the news about that their king has been born. Ang balita tungod silang hari ang ipanganak. Amazing is nanan. Ya kaning time di ni time nga nataos Jesus Christ. Actually, 2 years after ni nataos Jesus Christ. Kaya makita nimo sa story nga gipapatay ni Herodias 2 years below. So sa to pa nakakita sila ani nga star, dugay pa. Pero they are astrologers, they are skilled in reading the star. Nagunahuna pa sila, nagduduha pa sila, maadto pa or di. Mo nang nakadelay nila. Or dugay pa sila nakadiscover baka sa gitudlo po ni Daniel. So amazingly, ang purpose sa Magi is to tell the news, to bring news to all Jerusalem about their king na nataw na. Sila mismo, mga Jerusalem, nga natawhan o Diyos na hari, na deliver nila, wa sila idea sa napangita po. That is why the song Silent Night, di ba mo? The greatest man on earth, there is no grand entrance. There's no, wala siya yung mga announcement. Pero kita tao, mangluod ta, kundi tayak knowledge. Muni pinakabutang yun nga, akong nakita sa katong when Jesus nataw. And the only witness na nataw siya ang mananap ba. And through the angel, ang pinakaubos sa mga tao, which is ang tigbalantay sa mananap mo'y gipa, witness sa Ginoo. Amazingly, the greatest man, kaya nga naman, the greatest history nga nitapos kalibutan, nga gineglect lang, ang Ginoo na himong tao. Mao na'y pinakadako kang history. Ang Ginoo na himong tao, pero why nasayod sa kanang panahon na. That is why, even kaning panahon na nga, 2 years, padung na mag 2 years, why nasayod sa Jerusalem? Makita na to din Mosa ni sa ang hitabo sa kalibutan. Walay pagkabana sa Dios nga nataw na. So the setting of the story, we need to understand is in Bethlehem of Judea. And the reason that not only to bring news ang mga Magi and wise men, is but they came here to worship Him. Mo ni ang pinaka-kuha na to gyud nga katunan. So mo ni ang setting dinhi is in Judea, which is according to the prophecy is na-fulfill ang scripture sa may tungod ani. So, at the time this event, sama sa gingon ninyo is either 6 months to 18 months. Ini nga time nga nataw na si Jesus Christ. So, I want you to go to Matthew chapter 2 verse 1. Akong basahon sa Cebuano. Matthew chapter 2 verse 1. Ningon din hantod sa 7 or 8 mani ang scene 1 ingatong tunguras sa nataw na si Jesus dito sa Bethlehem sa Judea sa panahon ni Herodes nga hari. Dihay mga mago gikan sa sidakan nga miabot sa Jerusalem ug nangutana, hain man
ang gipanganak nga hari sa mga Hudiyo. Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan og nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari, nahasol siya ug ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Ug sa natigom niya ang tanang pangulong pari ug mga iskriba sa katawhan, nangutana siya kanila kung diin gipanganak ang Kristo. Ug sila mingon kaniya, sa Bethlehem sa Judea, kay mauman kini ang nasulat pinaagi sa propeta, ug ikaw, O Bethlehem, sa yuta sa Huda, sa pagkatinuod dili mo'y labing ubos sa mga prinsipe sa Huda, kaniha kanimo magigikan ang usa ka pangulo nga mao ang magbantay sa akong katawhan, ang Israel. Unya sa tago ipatawag ni Herodes ang mga mago ug siya nakpakigsusi pag-ayo kanila og tukmang panahon nga mipakita ang bituon ug ipaadto niya sila sa Bethlehem nga nagingon, adtoa ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa dihang makit-an na ninyo siya, balitai ako ninyo aron moadto sa bako sa pagsimba kaniya. So, kita to at first lang after Jesus was born. So, nataw na Jesus Christ ani. That is why ang picture sa Beled nga atong makita sa una itong gamay pa ko is naay kings, ya, bata pa si Jesus Christ, di na mao nga picture. Amen? Kaya we need to understand, si Jesus Christ na nas balay. So, sayop na nga picture. So, after Jesus was born. So, ano giigtuan man ni gisetting ni Matthew di Bethlehem of Judea? This is important nga lugar. Kaya nga naman, ang Bethlehem of Judea, kaya nasa gitawag Bethlehem of Zebulun sa Old Testament. Ibutang niyo Bethlehem of Judea. Ito naman ang makita niyo sa Bible. But ihatagan yung emphasis sa location because this is an important setting. Kay ang Bethlehem is, unsa man, lugar ni David. Listen to this, para makibaw mo sa history sa Bible. Si David is mo ang great king Israel og nag-founder sa royal dynasty nga diha gyud bagsubay ang mga hari sa yang mga kaliwat. So mo nga importante kani nga lugar. Kaning Bethlehem gamay kini siya nga Bethlehem of 6 miles away from Jerusalem south. So in an olden days gitawag ng Ipatra. Mo nang panapabasa niyo sa root nga story. But the meaning of Bethlehem is the house of bread. Listen to this, is the house of bread. Which means Judah was the scene of Ruth's life with Boaz and home of David, descendant of Ruth. Kabanday mo na, anya ancestor of Jesus, Gentile si Ruth. Nahimo siyang ancestor ni Jesus. And remember, the Magi is a Gentile. Mania. And David was born as an anointed king ni Samuel in 1 Samuel 17:12 sa Bethlehem. That is why this town came to be called the City of David. Diba? City of David in Luke 2:11. Then Jesus was born in his house of bread, called himself the bread of life. No wonder the meaning of Bethlehem is the house of bread because Jesus born there, which is called in John 6:35, he is the bread of life. Amen? So, morning, there's, ang Ginoo, siya may nag-orchestrate tanan. So, morning, amazing is tanan. That because He is the true manna from heaven. But in the history of Israel, ang mga unahuna sa mga tao, di lang kay nga Bethlehem nga uniquely city of David, but in the line of David, diha mataw ilang deliverer, ilang Messiah, ilang anointed na hari. Mo na nga, nagyot sa Micah 5:2, which is Matthew 2:6, nga na-fulfill ang prophecy. Mo nag-quote yun ni Matthew, kay mao gid ni siya, which is ang gasulti sa mga chief priests and scribes. So, after na na-discuss niya, anong giba? So, gibaw sila ni, na diha yun, na-fulfill yun ang prophecy. So, morning he is the greatest son, or greater son ni David. Mas labaw pa siya nga David nga nataw. The point lang diya sa nataw para ang lineage as king because atong Ginoo di lang siya savior, he is king. Amen? Kaya a lot of us ato na neglect because dita kanang
kanang tawag na nga state kanang sa mga hari mo nang wa kay tay pagpanabot unsa nang hari. He is the anointed one nga moani sa kalibutan para muluwas sa mga katawhan. So, and then there's a character nga gintroduce to yun. Una place in the days of Herod the king. Ganong gisultihan ni Matthew in the days of the Herod the king. Without using the Bible, kung tanaw yung history, nagigipangalag Herod nga ni hari sa Judea. So sa itong panataw, nahitabo yun ni. Amen? Muna in the days sa panahon sa Herod the king. So, actually, gilan ni sa Herod the great. Kinsa ni si Herod? So sa Herod, gindit sa he is great because he is the great builder. Unsa pa man siya? He is a great ruler and administrator. In our ways, he is politics and salbahis. Murderer ni si Herod. Kinsa man ni sa Herod? He is a half Jew and half Idumean. May uban, Edomites ra gid siya. Ilan mo kisa ng Edomites? Kaluhan ni Jacob, kaliwat ni Esau. Mo na mga Edom, which is mo na nga kuan niya. So gi-appoint siya as governor in 47 BC sa Rome. Pag 40 BC, nahimo siyang hari. So mo ni si Herod the Great. He was a great builder. Indeed, ang temple is the 7 wonders of all the world. Muna ang temple. Siya nagpanindot, anak. Siya nagpahimo, anak. Even iyang kaugaling gold, iyang gitunaw. Because he loved the Jews. He loved the belief of the Jews. He loved to be worshipped by the Jews. Muna si Herod. Muna nga iyang ang kinayahan. So, iyan yung tabangan ang mga Hudiyo. Kaya ganahan siya simbahon kanunay sa mga Hudiyo. Muna sa William Barclay said. So, di lang sa Herod the Great, he was known as Herod the Paranoid, bangbuang. Kaya nga naman, we need to understand, grabe siya ka madudahon siyang power. Every time nga makadungog siya, nga na ilog siyang gahong, mahasol na siya. Di na siya, the more nagkatiguang siya, kaya di siya pailis siyang gahong. The more nagkatiguang siya, nagkadugay siyang trono, di siya pailis. Grabe siya ka madudahon. Once ka may bawa niya nga tawagan mo, rival ka niya, di ba ka sa pabuhaton niya, di ka mabtag ugma, patay gudayon ka. Iyang ipapatay ang asawa si Alexandria, ay si Mariam, tungod kay muilog siyang power. Iyang ipapatay iyang eldest son, nga gipanganlan og si Antipater, og iyang 2 other sons, iyang ipapatay si Alexander ug Aristobulus tungod kay siya ganahan nga muilog siyang power. Dapat way mosunod niya siya ra gyud. Kaya matay siya iyang mga sawang huli, di ba Queen? Kaya matay ang sawa iyang mga anak o iyang anak. So makita mo hangul kay siya gahom. Ano makita mo sa story dinhi? Ganong nahasol siya. Sadyang nakadungog siya sa balita sa wise men. So ang worst is, di ba mo? Unsay gihimo niya, matud pa ni Roman Emperor Augustus, mas safe pa ka kung mahimo kang baboy ni Herod kaysa mahimo kang anak. Mo nang story. Kay kung mahimo kang anak, papatay ra kaysa baboy, di makamilog ang baboy, di mamilog ang gahom niya. So mo ni si klase nga pagkatao, mo na siyang he is the Herod the Paranoid. Pambuang siya, grabe siya ka-savage, bitter, murderous na tao. Grabe siya kahangul, grabe siya, ganahan siya nga iharag yung kaugalingon mo daygon, iharag yung kaugalingon nga siya bagay hari. Ibaw mo tungod siyang attitude nga buang-buangon siya, ikalugutan siya sa mga tao. O kibaw siya, ikalugutan siya sa mga tao. Paghapit na siya mamatay, kibaw siya nga way mohilak niya. Kibaw mo siyang gihimo, iyang ipadakop ang tanang tao nga well known sa Jerusalem o sa Jericho. Kanang citizens nga well known, kanang gidayeg sa mga tao. Iyang gipriso o gimanduan iyang sundaw, kung mamatay ko, patya po na sila para katong manghilak, maapil sa siya gilakan. That's how cruel yun si Herod. Mao ni siya nga klase nga tao. Mao na nga atong makita nga mao gyud iyang gimando gyud. Mao na nga this is how evil Herod the Great, Herod buang-buang.
This is how evil he is. Muna ang Magi from the east arrived in Jerusalem saying, Magi sa ESV, sa NASB and NIV, ESV and in New King James Version, wise men. So, money sila, Magi. We hear the story sa mga 3 kings, 3 wise men, or 3 magician. The Bible, wag yung may 3. And the only yung gihatag nga account is Bible, Magi from the east. Period. Wala na siya. So, mawag yung nagihatag. So, money nga, kadaganan is naging legend. Diba mo, naipangan, di ba? Sa tradisyon, legend na niya. Caspar, Melchor, o Baltasar. Diba mo, kitagaag picture. O dito nga itong mga estatwa na mo. Si Caspar is bumuton. Nga tawagan ni, kanang nga nag-description sa iyang gift, kanang gold. O nang bumuton siya. Si Melchor is, unsa ba siya? Ruddy, which is mestizo. Way bungot. O si Baltasar is, diba, unsa ba siya? Is itom. Yan ay gamay nga bungot. So, ragid handsome siya. So, mo ni ang picture, pero we need to understand, ang point here, they bring gifts to worship Christ. Mao gini dini. The point is, whatever kisilang pangan, basta man nagisulti sa Bible, minugna ra na. So, but ang record ini is, they are from the east. So, sa masakingon, maybe they are among with the Jews, the Judah, nag-exile from the east. Muna sila nga, which is, ilang title is, gihimos lang philosopher, astrologers, or whatever they are. But basta nga, sila nga na-belong sila sa room, nga sila sa mo-interpret o kanang dreams sa panahon. That is why John MacArthur said, ang ikot, that the Magi will burst in astronomy and astrology, agriculture, mathematics, and history. They were involved in various occult practices and were famous for the ability to interpret dreams, manang Daniel 2, following. Such was their political power and influence that no Persian ruler came to power without their approval. Rabbi Slagahum. And in his note on the use of that the Magi from the east, which is literally from the rising of the sun, and refers to the Orient, who came to Jesus were of the completely different sort. Not only were they true Magi, but they surely had been strongly influenced by Judaism, quite possibly even by some of the prophetic writing, especially that of Daniel. End of quote. So makita mo, is they are skilled na sila sa mga stars. Diba? Skilled sila nga mga kinaya. So they were men. They became influenced by the teaching of Daniel sa masonggingon kaniadto, which is to worship the Messiah. They know that there will be a king or manluluwas nga mabut. Gayud. So, muna ang verse 2 is, where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star in the east and had come to worship. Muna ang main point sa story. Dili ang star. Ang sa main point sa story, asa man to ang nataw nga hari sa mga Hudiyo. Muna ang main point sa story, which is, nataw ang hari sa mga Hudiyo. Kisa'y nangita? Gentiles. Kisa'y gipagitaan? Ang mga Hudiyo. Wa sila nasayod. Muna tabi na, nataw ang hari is walay grandeur. Wala siya entrance. Muna nga, this is how nga makita na to. Amazingly, ang question sa wise men, it gives them a good news. Nagdala og maayong balita nila. Maniya, king. So it contrasts nga, makita mo, it contrasts to Herod nga he is king, he had a castle. He had a servant. Pero kaning king, makita ni mo is, wala yun. Wala tanan. Wala servant, wala castle, wala throne. So spiritual throne niyang yani. That is why Jesus did not come that already an adult. He came to become a baby. Pwede unta nga adult na siya. Diba? He was an innocent baby na wala mo stay sa mansion. But kakamalig lamang house. So, this is how his star is the east. So, manumang lingon ko nga one-time event. Look at the text. His star. Sa English, his star. Hindi siya the star.
His star. Amen? So nag-refer good kang Jesus Christ na nga star. So it is a one-time event na mahitabo. So muna yung tanawan mong text. So the word east means rising of the star or the sun. Muna ang east. So, which is the breaking of the dawn. Diba? Kabantay mo, diba? Kamusubang ang adlaw sa nila sa east man. O sa east sa datuwa. So breaking the dawn is, unsa man? Unsay dawn? Para bukon ang kangitngit. Which is ang kalibutan na sa kangitngit sama sa ibasa ganina sa John 1 is para ipadanag ang kahayag. Nga which is ang kangitngit nga mooy naulipon ka sa sala, tusa ka na nga kahayag, mabuak atong pagkapiniriso sa sala. Muna, He's breaking off the dawn. Iyang bukon atong kangitngit. Muna ang meaning, gisultigid is from the east. And mo gina ang meaning, gayud sa east. Gayud. Muna nga stars. I know a lot of ganahan kita mga artista. At tayo superstar, mega star, o star for all season. O kanang star, siya ragid ang tinudan na yung star. Kung naman kita ay dulod, quote-unquote, only Christ is the true na star gusto itong kinabuhi. Walay lain. Amen? So, muna nga, we need, dapat mas starstruck ka ni Kristo when we worship Him. Kita mas starstruck sa mga artista nga way labot na to. Dapat ang Kristo ta mas starstruck kay siya may nagpakamatay na to. Sa dihang musimba ta sa Ginoo. So, ni siya, we come here to worship. The word worship means to prostrate, to bow down, to kneel down, to fell. Mana ang worship. Mana nga isa to do, to give homage. Mana nga express respect or supplication. Mana when Jesus Christ nataw din sa kalibutan, gisimba siya mga anghel. Amen? So, muna siya, i-compare na to sa shepherds. Ang mga shepherds, giingnan gayud sa mga anghel na nataw na ang manluluwas ay bring a good news for you. And then, makita nimo ang mga magi ang nagsulti lang star. Di ba? So, the wise men seek and being guided by the great phenomena of the star to worship the King of the Jews. Gentiles, ganahan mo worship the King of the Jews. That is why, whatever races you are, ang importante ang truths lagi. Who is that you worship? It's not about religion. Kaya kung waka kailak kinsa mo gisimba, wag kailamik mo simba gyud Ginoo. Tawhan religiosity ra natuwa. Mana nga atong pagminaw. The word worship means ni acknowledge ka nga He is high, that you are low. Siya taas, kita ubos. Mana ang meaning sa worship. So every time mo worship, tatanawin kung ginabag, equal naman na to, what have reverence. Sa diyang mo simba tas Ginoo. But we have lack of preparation. And they're not king. The Magi understand because they serve kings. They understand who is kinsa ang hari. Muna nga usa kabutang atong makita nga they are Gentiles looking for the King of the Jews to worship Him. Muna nga makita na to nga even though ang shepherd walay ni guide nila, sultihan naman sa anghel. Diba ka shepherd is pinakalis, uneducated, dagdagan-dagan sila para musimba. Pero ang Magi, with these wise men, gigaidan sila sa star, nasaag pagit sila. Ambis Bethlehem, naabot sila sa Jerusalem. But there's a purpose to inform the people there. And the worst is, ang gi-inform pagit sa, amazing, ang gi-inform pagit sa Ginoo, ang sa mga wise men, the greatest enemy of God, si Herod. Amazing, Kaya kung makita sa verse 16, ang sayang gihimo man niya, iyang ipapatay ang tanang bata. 2 years old below. Kaya nga naman, gihilag siya sa Magi, wa na mamalik niya. Kaya gipagpadamgo ang mga wise men sa Ginoo nga ayaw na magbalik. Kaya wa masad mo promise po ng wise men nga mabalik sila. So mo ni, Satan gi-inform sa mga Magi na nataw ang King of the Jews. Muna siya nga usang utang atong makita siya. So in verse 3, mani atong makita nini. When Herod the king heard this, he was troubled.
and all Jerusalem with him. So, apil ng Jerusalem. Nabalaka. Remember, ano na trouble? Diba? Unsa siyang klase nga karakter? Di siya hangol siya power. Kaya pagkadumog na ni hari nga mataw, so kinsam ni hari ang uwag ni lineage. Ano na tao man ni? Di ba kasagaran hari mataw is na may lineage? Kung siya na mahadbalakas niya, iya mo ilog ni nako. Kaya siya king of the Jews. Yeah, which is ganahan sa simbahon sa mga Jews. Kung basahon niyo sa, di ba, Book of Acts, King Agrippa, gingnan ni Paul. Kanang, you're excellent, you know the ways of the Jews. Kibaw man yun ang magkailiwat pagkas ng hirad. Kibaw sa pamagis sa Judeo. So he was troubled. And we need to understand, Herod was constantly on guard sa iyang gahom. Di siya ganahan nga matraten siya iyang rulership. Di siya ganahan nga unsa man nga mailisan siya. Di ba madudahon siya? Ya karon nakibaw siya. Hasul kay si Herod. Iya ging papatay ang tibok pamilya pwede siya mailisan sa muta kani-kani. Kaya nadunggan nga mataw. So makita nimo hangol gyud ang tao gahom. Hangol gyud ang tao nga siya may simbahon. So he is completely troubled. Yang karakter, he is evil gyud. Mo nang nabalakas siya. Yang manong with Jerusalem man. Manong with together with Jerusalem. Because unsay gibuhat ni Herod, gipapatay ang family. Ang Jerusalem nahaskol kay ngano man. Once nga nibawaan nga naimilog niya, unsay kay consequence ni namo. Mao ni labad kay kung Jerusalem. Naganahon na sila unsa kay ubahaton ani niya bata biya ni. Ya gawas siya ang family. Which is nahitabo gyud. Amen. Mo ni nga nahasol ang Jerusalem. Nahasol sila tungod kay lakto pagasulti sila ganan mo rival ni Herod. Kay kibaw sila unsa kay evil. So what happened? Nga ang characteristic niya is he is a paranoid man. So sa tul pagasulti nga ang gihimo ni Herod mo nang ang Jerusalem nahasol sad. In verse 16 ang umasahon sa pagkamatngo ni Herodes nga nalingla siya sa mga bisita, ilabihan gayud niyang sukua unya misugo siya sa mga nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki nga napanag-igon gikan sa duha ka tuig ubos nga didto sa Bethlehem ug sa mga dapit nga kasigbit. Kini pinasikat siyang pangagpas nga maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon sumala sa mga bisita. So mo ni siya si Jesus Christ ni toddler na. Di na baby. 2 years below man. Makita naman mo ni nakahasol sa Jerusalem. Ug daghan gyud mga ginikanan nga nawagtangag anak 2 years below. So mo ni gabi yang jealous, gabi yang pagkuan gyud. Mo na nga, and we need to understand, makita na to nga si Herod kibaw gyud nga nay Mesiya. Kibaw siya sa doctrine sa Judeo. Kaya nga naman, kisa yung ipatawag, he called chief priests and the scribes. Wa siya gi-call si ang mga tax collector o sa dia, mga religious leaders. He knows. O kung siya ang question, o atong basahon dia, kung siya ang question sa verse 4, o sa ningon niya, ang tanang pangulong pari o skriba, sa katawan, nanangutana kanila, diin gipanganak ang Kristo. So, doon na siya idea nga, ang gipangita day sa mga hari, isa Mesiyas. So, kibaw mo sa dinigipaabot dahil siguro ni Herod. So, ano nga, iyang gitawag ang chief priest of scribes. The word chief priest means mga pangulong pari. These are high priest in office. Primarily, mga Sadducees. And Herod, iyan ang ilisan, di kay kahumans termino, kay grabe ang politics. Siya magbuotan ni, nga kuhan, nga political appointment, mo ni mga high priest. Ang scribes is, most is mga Pharisee. Di ipasabot, scribe ka nga, ikaginisuwat sa Bible. They are the teachers of the law. Mana nga primarily mga Pharisee. They know the Old Testament, the tradition. Mana nga, angay sa natong mahibawan sa nga unsa ning scribe. More in Pharisee. That is why they know the scripture. So,
he inquired where is the Messiah was to be born. So he knew that there will be a deliverer, a savior, a king nga natawo sa Israel. Kibaw na si Herod o gitubag siya sa unsa man sa mga chief prescribe sa Bethlehem in Judea. Manang verse 6. Amen? So, this is the fulfillment. Di ni basta minugna lang nga ni Kristo nga nato. Fulfillment ni sa Old Testament. Amen? So there is a king and a savior nga nataw gayud. So, kung sige mo, Herod sent yang wise men. Og sultihiday ko ha kung ano sa ato nga nataw. Ano saan nagsugod? Motong 2 years below. Moto ilang nakitaan day. Og iyang gipangilan nga, ingna din ko, but balitain ako kay madto ko para mo worship. Actually, dili good. Yang nahuna na siyang instinct yan ng patyon. Kung may bawaan. So, but makita mo, sa masong kanton, gikanta, God is sovereign. Ipadamgo sila, o gitudgingnan nga, ayaw na mag-agi dito balik. So, we need to understand, atong tanawon din ang learn na to din sa story. Herod, naka-hear gayud sa good news pag sa Bible study. Nga nataw na ang manluluwas, which is Messiah. Pero wa magdalag maayo niya. Kaya nga naman, kay di siya ganahan nga isip nga hari mapulihan siya sa iyang trono. Amen? So even ang mga religious leaders nag-inform sa ni Herod, pinagi sa Wisman, kibaw sila sa unsa sa nahitabo yun. Pero unsa ilang reactions, makita na to ang 3 reactions of people here. Number 1, si Herod is yung reaction yun, pag-ibaw niya sa balita, sa good news, unsa man, kalagot o kapumot. Hatred and hostility. Kaya nga naman, si Herod, adlo kay siya, may lisan siya ni nga bata, nga motro niya. Kaya kaning bata, kibaw siya, manghilabot yun niya. Pilisan yun siya siyang lugar yun. Kibaw siya kaning bata, kung unsa yang gusto, di gunit hihatag kayod sa kaning nga bata nga motron. Muna ang yang hunahuna gyud iya gyud patyon. Muna ang kadaghanan daghan sa mingon, daghan sa karon gyapon ganahan gyapon i-destroy si Jesus Christ. Kaya nga naman, kay manghilabot mas silang kinabuhi. Di man sila ganahan pahilabot. Mao ni nga daghan gyapon ganahan nga mupatay ni Jesus Christ. Kaya kung unsay tinguha niya buhaton, mo interfere man si Jesus Christ. Amen? Mao ni kadaghanan gyapon daghan sa mga Christians nga kanang kung dili niya undangon inyong tinguha say gusto ninyo, di gyud ta magamit diya ni Kristo. Kung say gusto niya. Mao ni kang Herod. Mao ni nga as Christians dapat maundang gyud ta kung unsay gusto nato. Kung dili atong i-offer kung unsay gusto ni Jesucristo sa atong kinabuhi. We hear every Sunday after Sunday the Word of God, and yet we continue to do what unsa atong gusto, dili unsay gusto sa Ginoo. Unang may sama sa tanang Herod, di ta pahilabot kung unsay gusto sa Ginoo. And that second reaction is the chief priest and the scribe. They know the scripture, they know the prophecy. Iba mo, sila respond indifferent. Kaya nga naman, they are contented silang ritual and religious obligation. It means, enough na niya akong gihimo, kaya malangit ako, wa na ko ilabot ni mo, Kristo. Musta na kita? We come here, we do these things, pero si Kristo ay labot kong kinabuhi. Kaya we think, makaluwas niya itong gihimo din eh. That is why when we worship God, so dull, dry. There's no passion, there's no enthusiasm. Because magunhon na maguta, naturuan ni kuntinto na ta. Simba ko, nibasa ko Bible, kung si Kristo ay labot kong kinabuhi. Gineglect na to si Kristo. Remember, this is relationship. This is not religion. So mo niya mga chief priests nga ganahan ba sila
sa mga affairs ni Jesus Christ, o si Kristo, di nila papingon silang kinabuhi. Ganahan sila sa affairs sa sa Bible, sa Word, o si Kristo, by labot, yap mo silang kinabuhi. We need to examine our heart. Yun sa nato pagpuyo o paglakaw, isip Kristohano. Because these people he meant nothing to them, si Kristo. That is why, was na ma-shock, was na ma-surprise. Bahalag mataw na kadiya, basta kontinto na ko sa giboy mo. The same with us. And the third reaction is the wise man. Isang wise man, they are excited to worship the King of the Jews. They are excited, their desire is to be prostrate at the feet of Christ. O nagdala gayon pinakamhalang doon nga gasa para sa King of Kings. Amen? I hope na tasalan ni ikatulog. This is the purpose of us as wise men. Di ko nga nang Nicole sa wise men. For me, because they want to worship Christ. Muna naka-wise na to. They offer gifts for Christ. Muna naka-wise na to. Amen? Surely, when man and woman understand the child who has been born is the King and Savior, dapat ma-lost us to wonder and amazement to love to offer gifts to the kings. Morning point number 2 na po, wise men came to Bethlehem to worship, to offer gifts for the king. So ilang pagsimba is nag-slay offer ng gifts. Munang verse 9 to 12, sa pagpaminaw na nila ang hari ng lakaw sila ug nakita nila ang biton nga ilang nakita dito sa sidlakan. Naguna kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong ibabaw sa minungtanon nga bata. Sa pagkakita nila sa biton nangalipay gyud sila pag-ayo. Sa pagsulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria ang iyang inahan og sila miluhod ug misimba sa bata ug sa naugpan na nila ang ilang mga bahandi, ilang gihelaran siya og mga gasa, bulawan ug insenso og mira. So, sa diyang kaning wise man ni live sa presence ni Herod, wa mo promise nga mobalik siya. Manang ang star continue appeared. So nituwas na ang star. So ilang gisunod, kung na-learn nila ang lugar kung asa kay ang star ni hunong sa balay kung diin nagpuyo si Kristo. Amen? So mo nga indicates gyud nga ang mga wise men, they are diligently seeking Christ. They're not stopped. Wa gyud sila mundang. Tag unsa ka kapoy sa terrain nga nagigian do beskanan, kamil man yun, saban nang ito nakita niya. But they are diligently because they're excited to worship Christ. They're excited to worship King of Kings. And remember, di ba, the child has to be pa capital C, dili small c. Because the reason they come here is the child, not Mary. O tanaw mo sa text, gaon na yung mention ang child, dili si Maria, dili si Joseph. Because they came there for Jesus Christ to worship. So, money, this is the point of the story that as a wise man, as a Christian, we need to come to worship Christ. Mao gini atong goal as a Christian, as our purpose sa atong pagka-Kristohanon. And in it, as we worship, and makita mo sa English sa Matthew, they rejoice exceedingly with great joy sa dihang nakita nila ang star. So, it's in unspeakable, incomparable joy. Makita niyo ang word, exceedingly, rejoice exceedingly with it. It's a pile of word. Isumpay yun, gabi ni nga redundant. So, this is a strong nagigamit yun ni sa Nasby, kung sa translation is, rejoice exceedingly with great joy. So, this is not a normal joy nga makita na to. This is not a normal nga kalipay nga masinati na to kung last 2 days, kung saan nakakalipay mo na dawat, but this is exceedingly rejoice and with great joy. So, makita na to nga, si Matthew, kung pwede ba ito musulti, they rejoice. But, kasabot gid siya, unsa gyud nga nasinati gid sa wise men. So, the word rejoice means, the Greek word chairo, to enjoy a state of gladness, to be delighted. To be delighted. Yan ka na exceedingly, the Greek is an adverb meaning extremely, greatly, very rich, nakalipay.
Very much nga kalipay. And the word great is mega, which means it's out of the ordinary degree nga kalipay. It's a magnitude or effect. And finally, joy is chara, is feeling of great pleasure, of inner gladness or delight, an emotion evoked by a sense of well-being and deep feeling of happiness and contentment. That is why a Christian can only content at the feet of Christ in worshiping Him. Kadagman akong balik-balikon, kadaghanan to mangita tagalipay outside of Christ. Muni nga, angay na itong nunaon yun, nga ang ilang degree of joy, nga ilang na-experience isip aning mga wise man, is out of their knowledge, out of their life yun, sa pagkakita diya ni Kristo. The question is, how do we worship God? Ingani ba ta? Every Sunday after Sunday, do we exceedingly great joy sa atong pagsimba sa Ginoo? Or bugat siya? Para mo sa akong anak na laki, ni kada pray, I'm tired praying. So, ingana ba ta? May bata kayo, wala pa makasabot. Kita kasabot sa gospel. Dapat manggawat sa joy. Mo na siya nga, keen ta permi in the things of God. For the things of God, huwag i-joy ka sa Ginoo sa pagsimba. Sa unsa pa yung gibuhat, kung pagsimba lang yun na, keen ka permi na, di yun mo makalimtan. Imo ginang inaruin yun sa imong bulaton o pagpangalagat sa Ginoo. Papa to, sige ba acknowledge for what I follow through. We always talk what we want to walk. Atong realization sa truth. So, manay kuyaw na to, ani. So, that is why we need to be like, this is our purpose as a wise man. He saw the young child with Mary, his mother. So, child may una gingon. And they fell on the ground and worshipped him. Ug sila miluhod ug musimba sa bata. So, the excitement to worship is nakahatag yung sakto nga posture, which is niluhod sila ug nihapla ug nikiss the ground to worship the child. Most ni sa atong pagtapot. Muna nga, the word worship is to throw oneself on the ground. To throw oneself on the ground to sign devotion. So, the fall ground, niluhod yun sila o ni kiss sa yuta. Tungod kay nila sila nga, they are low and Jesus is high. Most na natong i-acknowledge for me when we worship God. Upos kita, layo kita sa Ginoo. And yet, He is high and He is eminent. Diba mo man ginabaguhan ako nakatunan sa theological word sa mong klase. But this man, he is high. Na high nga, dili siya ma-reach, and yet eminent. What do you mean by eminent? Near. Tuul ba sa siya? Manang amazing, ma-blown away ka sa kanay nga nga, di mo siya ma-reach, but he is near. Yang present. Amen? That's how our God is. He is near. So, dili si Mary ang di-worship, kundi ang bata. Yes, si Mary, we respect, yes, we can rebuild, yes, but not to worship. Only Jesus alone atong simbahon. Amen? So, morning, when we see here, they open the treasures. Nga ilang gi-present. There are 3 treasures. Gift, gold, frankincense, and myrrh. Kung nangutan ako, kung sa may significant aning gift, no sa kadagan sa gift, nganong kaniman lang gidala. Amen? And we need to know that they are workers of kings. Now, sa may, as a biblical term, kung sa may significant ani kang Jesus Christ, as He is the King na natao. Amen? So, in Barclay commentary, akong gikitan, gold is the gift for our king. Mo diday ko mo atubang gaghari the gift na sa hari kanang gold. So, because gingon ni Seneca is ang custom yun, you cannot face king wa kay gida nga gift. Di ka makatubang sa hari kung wa kay gida nga gift. Yang kuan yun is nga
kanang gold. So, mo na siya. So, when Jesus, the man born to be king, he was reigned not by force, but out of love. Amen? He is throne. Wa siya sa iyang throne, but from a cross. Yeah, so we need to remember that Jesus Christ is the King. Amen? Mana, when we come to Him, we need to offer gifts, a most valuable gifts atong kinabuhi. So, nga we understand nga we need to not meet Him in terms of ato ang kaugalingon lang kanang ato ang pagsabot. Dapat nagitay complete submission niya as He is King. So, before we must be friends with Christ, we must submit to Christ. So, ikaduha is a frankincense, is the gift of the priest. Madog king, priest. Kani siya is for temple worship. Pahumot man siya. Diba? Kaning frankincense, pahumot is aroma. And we need to understand, ang priest, unsay papel sa priest, he is a mediator between God and man. Sa panahon, diba? Ang priest. So, siya ang way, siya ang open the way to God for men. The Latin word for priest is pontifex, which means a bridge builder. Remember ha? A bridge builder. So, ang pari, mao ang muhimong build sa taytayan between men and God. Ang ikatulo is, mo nang gihimo ni Jesus Christ. He opened the way to God. Amen? To the cross, para maka-enter ta sa presence of God, which is through Jesus Christ. That's why when you pray, always give thanks. Thank you for the gospel, Father, because through the gospel I can come to you near. Only the blood of Christ can come to the Father. So, and ikatulo is myrrh. It's the gift for one who is died. Myrrh was used to embalm the bodies of the dead. So, Jesus Christ came to the world to live for men and in the end to die for men. He came to give for men His life and His death. So makita to kaning gift day gi-prepare ni siyang umaabot nga kinabuhi. This is amazing kay nga preparation sa mga mayjay. They know what will happen to this king. Nga may tabo gayud. So gold for a king, frankincense for a priest, myrrh for one who is died. These were the gifts of the wise men, even the cradle of Christ. But we need to understand, they presented gifts for Him. But the precious gifts, kaning mahal doon nga gasa, wala gigamit ni Jesus. Bata pa man siya. Asa may gigamit? Kisa may gigamit ni? Si Joseph or si Mary. Amen? So gigamit nila to spend kaning gasa para gigamit la wisely in behalf sa benefit. Meaning, the same way, when we give to Jesus today, we do not give to Him directly, but to His people and to the church. In behalf and benefit, nga we use this wisely. Kayod, nga gifts. Muna nga, unsa ni kagamit gayud ang gold ni Joseph sa dihang pila ka months nga gipalabang na sila sa Egypt ug nagpuyo sila dito. Amen? Ug nagamit gayud nga silang journey nga diha sa kani nga gifts. So mo sa siya. When you give to God, wala na to directly gihatag sa Ginoo, but you give it sa dinhi sa church or sa worker. Muna ato ni kon sa tithes and offering. We need to bring gifts also in our worship, our gifts of worship. Not just only our lips. Because that's how we use your tithes and offering. Here, ibawa mo nga nag-rent out 7 months ang awa ni gamit. 14,800 atong rent ani. Kung na magay ni sud di kabot sa monthly. And we rent and we pay. Karon gipahangyo ta, praise the Lord, 11:1. But at the same time, nagbayad ta na. Mo nang encourage you, when you worship God, offer your gifts to the Lord. Kaya after Lord, it is God who gives you the gifts.
and we receive the greatest gift, which is the salvation. Amen? So it's an exhortation lang sa ito ang tithes and offering in the church. Huwag karon gipabayad pagit nag-3,000 atong tubig. Huwag ambot unsang hitabua. So kay wa ko nang mapaong ang CR dai ko palihog ko ang CR nyo sa babay, tanawan nyo ni flash nga di siya mawagas. So 3,000 na itong bayad karon nga tubig. So I encourage the people of God. How can a worker of God or a pastor, we need to as a church, nga wa man ni sweldo ang pastor, how can I give in behalf to the people nga makaila sa Ginoo? So mga sa nisang encouragement, I know all of you, most of you are blessed by God even to this pandemic, that you still have work. And yet, we need to understand, when we worship God, we need to offer also a gifts, a precious gifts, just just an encouragement. Because we know nga so that we can continue to magnify the name of Christ in this church. Amen? So, that is why when we worship God, we need to bring our gifts to the Lord. Not only nga sincere atong ihatag, offer to God what is due for God. And make it an exceedingly great joy when you offer to God. Not only nga, tinawag gani nga salin-salin na ito ihatag, offer to God the best for the King. Sama sa malakay, nga mo-offer sila, di na sa inyo, kung mo-offer, maging mo sa hari ka ng mga masakitong mananapdi, ginadawaton, samot na ka ako. Ginoo nga balaan. Ihimog illustration ang si Prophet Chris Malakay. That is why when we worship God, we need to offer what is best for Him. Dili ang salim. I know, kadaghanan na to, maglisod na understand who is the King sa iyong life. If you do not know who is your King, magdaduha kitag hatag sa pinaka-the best na to. Or we always consume sa itong self. That is why John Piper summarized Matthew 2:1-12. There are at least 5 truths that Matthew wants us to see in this story about Christ and worship. Jesus is the Messiah, the King of the Jews, and should be honored as such. Jesus is to be worshipped not just by Jews, but by all the nations of the world, as represented by the wise men from the east. God wills the universe to make His Son known and worshipped. This is His great goal in all things, that His Son to be known and worshipped. Jesus is troubling to people who do not want to worship Him and brings out opposition for those who do. Worshipping Jesus means joyfully ascribing authority and dignity to Christ with sacrificial gifts. So the purpose of Magi or wise man is also a purpose as a Christian. We need to come Him in worship by seeking Him diligently and also telling somebody that Christ is born. And Christ not only come to be a Savior, but also is a King that is worthy of our precious gifts to worship Him in awe and reverence in our life. Amen? So today, less than 2,000 years ago, that Jesus born, lived, died, and resurrected. And He will come back to judge. Una, you cannot see your purpose here as a Christian kung saan mo pag-agtos langit. Kundi na ka mo simba diya din niya. Di jud ta makaadtos langit. That is why, do not allow yourself nga mapawihatan ni Herod o Chief Priest. Nga ato lang i-neglect kay baliwala, kay di ta pahilabot sa atong kinabuhi diyan ni Kristo. Ganahan gyapon ta kita gyapon mo hari sa atong kinabuhi, dili si Kristo. Or tuod, hibaw ta, apil-apil ta, pero di gyapon na to himuon nga si Kristo, nga atong pinaka-precious o pinakalanggon nga hari sa atong kinabuhi. We should be like wise men. Amen? That is why the purpose of wise man is our purpose. We offer worship to Christ as King. That we offer precious gift to Him through our tithes and offering. And frankincense is what's our purpose to tell the good news because we are the bridge to other people that they may know Christ. Amen? And we are willing to sacrifice for the sake of Christ so that the name of Christ be magnified
Not because so that people will go mapasuwas, kundi so that they may see that who our God is in our sacrificial giving and sacrificial worship in Him. Amen? So I want you to stand up and close your eyes. Tingali, karon nakarealize ka sa imong kaugalingon na wala nimo gi-acknowledge si Jesus Christ Lord and Savior. Karon mo nining time nga mo-confess na ka sa imong sala. Ma-acknowledge ka you need God's forgiveness. Maybe tingali mapariya ka na hirad na nakadungog ra sa good news pero na-consume gyapon ka nga ika gyapon magbuot sa imong kinabuhi ug di ka pahilabot sa imong kaugalingon ug di ka willing mo give up sa imong sala. Now is the time for you. Now you need to receive and believe Jesus Christ as personal Lord and Savior sa imong life. Do not allow this moment nga mo pass by lang. And you need to plead before God na mahimuon kang nga ma-born again gayud ka. Or as Christians, realize na wala ka mo seek ni Jesus to worship Him. Imo highlights, ni worship para lang sa imong mga religious activities. Or ni worship magikas through your lips only, not your gifts. Now remember, all that we have because of the good gifts that came from heaven, from above. In James 1:17. And we know if we do not worship God in our gifts, we rob God in our tithes and offering in Malachi 3:18. Now is the time to repent and to ask forgiveness, because God will supply all your needs according to His purpose in Philippians 4:19. Be faithful in your worship and offering your gift, because God is faithful to us even though we are unfaithful. And I pray to God that this message this morning, it give us understanding that our purpose also is to worship God. Jesus Christ is our King, and most of all, to worship Him through our gifts and offering. Thank you, Father, for your people. Thank you, Lord, for the message. To bless you. And I pray, Father, that this message to God, Lord, mausap ang taong pangnuna, mausap ang mong action, mausap ang pagbati, Ginoo. Lord, nga ikaw lamang ang ngayong simbahan. Nalaygon ka, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's sing our last song.